bakit hindi nagpapile itong mga kumukontra dyan sa BICAM? Kasi nga, ang saliging batas maliwanag na yung dalawang sangay ang magdi-deliberate dyan. Wala nang isang maliit na binubuo ng mga kinatawan nila. Kasi kasi alam mo, MJ, yung lower house, may panukalang batas. Alam mo, may yung GA, General Appropriations Bill. Meron din naman itong Senado. Pero hindi sila magkakatugma. Kaya ang ginawa ng mga yan, mag-bicameral committee, mga kinatawan, pero hindi pa pwede yun. Mali yun. Dapat, kung hindi sila nagkakasundo, tumawag sila ng special session ng dalawa. At doon nila ayusin ang hindi nila pinagkakasunduan ng naririnig ng lahat. May nag-o-object, may sumasangayon, may nag-aamenda. Hindi yung maliit na kinatawan lamang nila na sila-sila lang ang nagdidesisyon. Unconstitutional talaga yan. Dapat buwagin na yan. Mukhang maraming mga kandidato na apektuhan sa mga pasya ng Supreme Court, maging ang Commission on Elections. Ang problema dyan, yung procedure ng COMELEC ay hindi angkop sa maraming mga disqualification cases. Kaya ang suggestion ko dyan ever since, kailangan much earlier ang pag-file ng certificate of candidacy to give them time to resolve yung mga kasong yun. And para mabigyan din ng pagkakataon dumating sa Korte Suprema. Otherwise, walang mangyayari talaga dyan. May mga agam-agam din kasi, Attorney Sal, na siyempre sa ating mga kababayan na nag-i-expect na ito na yung number ng kanilang susuportahang kandidato, lalo na sa pang-eleksyon na botohan, ang sabi nila, baka sinasadya naman yan ng kataas-taasang hukuman. Pero as a lawyer, sir, do you share the same sentiments po sa ating netizens? Hindi, kabalbalan yan. Di totoo yan. Ang Korte Suprema, kung anong trabaho nila, ginagawa nila. Ang problema nga, yung filing of certificate of candidacy, masyadong late. Kailangan much earlier. Bigyan mo ng mga 6 na buwan. O, dapat nga, pwede pang 8 buwan eh. Otherwise, palaging ganyan ang mangyayari dyan. Kasi yung Korte Suprema, pag nag-file ka at nakita niyang may merito kaso mo, talagang gagalaw yan. Otherwise, it will not be doing its duty under the Constitution. Thank you, Attorney Sal. Sa ibang balita naman, kinumpirma po ni Senator Bato de la Rosa na yung mga blanco nga sa ipinasang Bicameral Conference Committee report kaugnay po ng 2025 National Budget. Dagdag pa ng Senador, mindanali daw itong ipinasa. Si Jane Cudnita sa detalye. Pinatotohanan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagsisiwalat ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab hinggil sa kontrobersyal na 6.3 trillion pesos national budget. Sa Basta Dabawenyo podcast interview, kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito nila hinimay na may mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report na pinirmahan mismo ng ilang mga kongresista at senador. Sabi ni Senator Bato, minadali daw ng mga miyembro ng komite ang pagpapapirma sa naturang budget. Totoo yan. Ganoon talaga yung pagpirma nila sa BICAM. Minamadali nila. Pinapapirmahan kaagad na yung may mga blanco doon na yung mga halaga, no? Yung mga presyo ng mga project. May mga napag-usapang kasunduan na daw kasi ang Senado at Kongreso hinggil dito. Pero sabi ni Senator Bato, hindi raw ito sinunod ng BICAM Committee. Oo, hindi nga ako pumirma doon. Kaya nga ako nag-book out doon sa BICAM na umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Na yung sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng BICAM report. But pagdating doon sa
closing BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ako makapirma na hindi ko pa nabasa? Pero ganoon pa man, nagmamadali, pinirmahan nila, pero ako, umalis ako. Hindi ako pumirma. Bagaman hindi lumagda si Bato sa naturang BICAM report, pagkatapos nito ay pinadalhan pa rin siya ng kopya. Pero blanco pa rin daw ang mga presyo at halaga ng mga proyekto. Dapat daw kasi ay transparent lahat sa panahon ng BICAM ang transaksyon, pagbili, pag-amyenda at maging ang pag-transfer ng halaga ng budget. Matapos nga maisiwalat ang kontrobersyal na 2025 national budget, ay itinanggi naman ito ni Bongbong Marcos Jr. at tinawag pang sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinigundahan naman ni Senator Bato ang pagkwestiyon ni dating Pangulong Duterte sa mga miyembro ng komite sa pagpapapirma nila ng mga blankong items at kung bakit ito inaprubahan ni Marcos Jr. Dapat hindi mangyari yan dahil very dangerous yan at it defies logic nga bakit ka magpirma na hindi mo alam. Mahirap i-explain sa sarili mo. Walang presyo, pinirmahan mo. Opo. Bakit gano'n? So, yun ang talong dyan. That is dapat i-address ng buong Kongreso. Hindi lang ng House of Representatives, kundi pati ng Senado. Samantala, may paalala naman ang senador sa publiko, lalo na ngayong darating na halalan sa pagpili ng mga lingkod bayan na totoong may malasakit at pagmamahal sa bayan. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Siguruhin ninyo na yung pinipili ninyo magiging membro ng House, yung representative niyo doon sa House at saka yung representative niyo dito sa Senado ay nagmamahal sa bayan. Hindi yung nagmamahal sa sariling bulsa, hindi nagmamahal sa sariling kapakanan, sariling interest, kundi ang minamahal talaga dapat yung buong bansang Pilipinas. Ito si Jane Cognita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sinabi po mismo ni Senator Bato na yung mga blanco, yung mga items sa BICAM report sa 2025 at mismo yung mga Makabayan block sa Kamara, may isang congressman doon nagsabi, pinatotohanan niya yung report na yon, yung sinabi ng dating presidente. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Ang problema nga kasi, hindi ba, ibalik natin ng konti. Nag-video yung dalawang dating opisyal, Presidente Duterte at si Congressman Ungab. At sabi ni Congressman Ungab, may mga blanco doon sa, anong tawag doon? Bicameral Committee Report. At sa ngayon naman kay Presidente Duterte, kung totoo yan, may problema kayo dyan. Makulong kayo. And because of that statement, bumanat naman kagad itong si E.S. Lucas, Bersamin. At sinabing malisyoso ang sinabi ni Presidente Duterte. Pati naman si BBM, ganun din ang sinasabi, sinungaling daw. Kaya ang problema, hindi nila iniintindi. Gaya ng aking pahayag, yung mga sinabi ni Congressman Ungab ay, sabi ni Presidente Duterte, kung totoo lahat yun, illegal yan. O madaling sabi, walang sinasabi si Presidente Duterte na ang ginawa ni Presidente BBM ay illegal o unconstitutional. Wala siyang binabanggit. Nagbibigay lamang siya ng opinion on the assumption kung yung mga sinabi ni Ungab ay tama at kung yung mga sinasabing blanco, walang mga programa, may mga walang pirma, ay nangyari doon mismo sa General Appropriations Act na pinirmahan niya. Kaya nung sinabi ni Presidente Marcos Jr. na walang ganon, totoo nga. Kasi makikita mo naman yun sa batas mismo na pinirma niya kung merong blanco. Ang nirereklamo ni Congress Ungab ay yung bicameral conference report na siyang isusumite sa Presidente ay maraming kulang. Bakit may kulang? Kasi nga,
hinayaan, itong tanong ngayon, sino ang nag-fill in the blanks? Ang nag-fill in the blanks ba ang opisina ng Secretary General o ang grupo ng mga ilan lamang na kongresista at senador na bumubuo sa bicameral committee? O ang Malacanang ba? Nung dinala sa kanila, nag-fill in the blanks. Yun ang pinag-uusapan niyan, yan ang nirereklamo. Kasi maliwanag nga sa ligang batas na dapat ang Kongreso, ang executive ang gagawa ng budget, ang Kongreso naman, senador at mga kongresista, magdi-deliberate sila kung tama yung mga nakalagay ito at pwede nilang magkaroon ng mga pagbabago. Ang problema nga, merong mga ginawa na hindi program, hindi mo malaman kung saan nilalagay at iyon ang naprumahan na mali sapagkat ang dapat na naglalagay dun sa mga programa yung dalawang sangay ng Kongreso at hindi yung ilang tao lamang. Maliwanag yan sa saligang batas. Kaya yan ang sinasabi ni Presidente Duterte. Pag yan ay ginagawa nyo, illegal yan. Kung yan nga ang ginawa nyo. Kaya sagutin, ang dapat na sumagot dyan ay ang Kongreso. Bakit nyo inaprubahan ang isang panukalang batas under the Bicameral Conference Report na may mga blanco dyan? Sino ang naglagay ng mga kulang? Kayo ba? Kung kayo, pero iilan lamang sa inyo, illegal yan. Kailangan yung buong plenary session ng dalawang sangay ang magdidiskusyon dyan. At kayo magdi-decide kung saan dapat ilagay yan. Yan ang problema dyan. Opo. Sino ba ang nag-fill ang Kongreso o ilang tao sa Kongreso o ang executive bago pinirmahan, nilagyan? Bukod po dyan, Attorney Sal, may tukso rin itong ating mga netizen na sinasabing parang ang BICAM ay nagiging third chamber of Congress bukod po sa House at sa Senate. At dapat daw, hindi closed door ang BICAM. Dapat daw televised para alam ng tao ang mga pagbabago sa pambansang pondo. Anong masasabi mo dyan, sir? Una, ang BICAM, mahigit ng 6 na taong ko sinabi. Hindi lang 6 na taong kasi start pa lang sa Malacanang ako. Sinabi ka na yung bicameral committee is unconstitutional. Kaya sabi ko, bakit hindi nagpapile itong mga kumukontra dyan sa BICAM? Kasi nga, ang saligang batas maliwanag na yung dalawang sangay ang magdi-deliberate dyan. Wala nang isang maliit na binubuo ng mga kinatawan nila. Kasi kasi alam mo, MJ, yung lower house, may panukalang batas. Alam mo, may yung GA, General Appropriations Bill. Meron din naman itong Senado. Pero hindi sila magkakatugma. Kaya ang ginawa ng mga yan, nag-bicameral committee, mga kinatawan, pero hindi pa pwede yun. Mali yun. Dapat, kung hindi sila nagkakasundo, tumawag sila ng special session ng dalawa. At doon nila ayusin ang hindi nila pinagkakasunduan ng naririnig ng lahat. May nag-o-object, may sumasangayon, may nag-aamenda. Hindi yung maliit na kinatawan lamang nila na sila-sila lang ang nagdidesisyon. Unconstitutional talaga yan. Dapat buwagin na yan.